Hello guys! Good afternoon sa inyong lahat. For today's video, ang ating pag-uusapan at ang ating tatalakayin ay kung ano nga ba talaga ang mga requirements na kinakailangan sa paglalabas ng kulugang motor. Huwag muna nating pag-usapan yung cash kasi pag cash napaka-basic niyan. Doon muna tayo sa installment kasi marami tayong mga client, marami tayong mga tropa na nalilito dito. Yan ang ating pag-uusapan ngayon para makabigay ako sa inyo ng idea, matulungan ko kayo kung ano ba itong mga kailangang requirements para bago kayo pumunta dun sa mga dealership gaya namin sa Premium Bikes, naka-ready na yung mga papeles ninyo at talagang dire-diretso apply na tayo para mabilis ang proseso at walang pagka-delay. Okay guys, bago natin tirahin at banatan yan, syempre, intro muna tayo! Ayun guys, once again, ang pag-uusapan natin ay ang mga requirements na kinakailangan sa paglabas ng motor dito sa Premium Bikes Corporation. Okay guys, unahin na natin dyan yung mga marami. Ang pinakamarami kasi dito na nakakasalamuhan natin is yung private employee. Okay guys, private employee ang ating pag-uusapan. Ang mga sakop na to ay ang mga nagtatrabaho sa private company gaya namin sa Premium Bikes, sa Jollibee, sa McDonald's, sa mga inasal, sa mga Shopee, delivery boy, courier, etc. etc. Basta private employee ka, ito ang mga requirements na kinakailangan mong maisumite para makapag-apply ka ng unit na ginugusto mo. Okay, una sa lahat, una mong dadalhin at una mong ipiprepara ay ang inyong company ID. Gaya na to, yan, company ID ang ating uunahin. Pangalawa, yan, 1 month latest payslip. Andyan, maglilista yan dyan guys. 1 month latest payslip. Yung latest guys, hindi yung luma, yung latest. Kung wala tayong payslip, magpagawa tayo ng Certificate of Employment. Basta sa Certificate of Employment, nakalagay dito kung gaano na kayo katagal sa kumpanya, kung magkano ang sinasahod at kung ano ang posisyon ninyo. Take note guys, dapat ang nasa COE natin ay at least 2 years na tayo sa kumpanya o regular, alin man sa dalawa. At sumunod, valid ID ng inyong asawa kung kayo ay may asawa. Ngayon kung kayo ay single, huwag niyong pansinin ang sinasabi ko na ito. Okay guys, yon ang mga kailangan, yung mga nasa listahan na yan ang kinakailangan natin pag tayo ay private employee. Okay guys, sa government employee, for example, nagtatrabaho kayo sa gobyerno, saan mang sa ngayon ng gobyerno, ang kailangan natin dyan is ID ninyo sa inyong department. For example, ako, nasa mayor's office ako, yung ID ko doon, para ganito. Yan. At sumunod guys, yung 1 month latest payslip or COE or payroll. Alin man dyan sa tatlong nasabi ko, yan, nakalista dyan. COE, payroll o payslip. Kung alin ang available, yun ang inyong dalin. Okay guys, at ito, kung may asawa ulit, lagi kong uulit-ulitin sa inyo, kung may asawa kayo, kailangan ng valid ID ng inyong asawa. Take note, hindi expired. Marami kasi nag-a-apply dyan, basta makapag-apply lang, yung kanilang valid ID is expired. Bawal po pag expired. Dapat po lagi tayong hindi expired. Okay guys, proceed tayo sa mga business owner. Gaya ng meron kang maliit na sari-sari store, meron kang malaking sari-sari store, basta ikaw ay business owner, ito ang requirements mo. Okay, una sa lahat, barangay business permit. Okay na, tinatanggap na kay Premium Bikes yan. Barangay business permit lang, basta hindi expired. Okay, at saka isang valid ID ng mag-a-apply. Kung yung mag-a-apply ay may asawa, isang valid ID din ng kanyang asawa. Take note, lagi kong sinasabi, bawal ang expired. At pagka wala kang asawa, edi valid ID mo lang. Okay. Okay guys, ito, maraming nanonood sa atin dito. OFW, kasama dito seaman, kung ano man yan, basta OFW. Okay. OFW na nasa labas ng bansa, meaning to say, nasa labas ng Pilipinas. Nandun kayo sa malayong lugar at nagpapadala kayo dito sa ating mahal sa buhay. Hindi pwedeng ipangalan sa inyo. Okay guys ha, tinatapat ko na kayo. Hindi pwedeng ipangalan sa inyo. Kuwari si Juan de la Cruz, nasa Canada, hindi pwedeng ipangalan sa kanya pagka-installment. Bagkos, doon sa kanyang mga pinapadalahan dito sa Pilipinas. Sino-sino ba ang pwedeng mapangalanan niya? Okay, una, asawa. Yung legitimate na asawa, hindi kabit. Asawa. Pangalawa, magulang. Yung mga nanay at tatay mo, pwede mo ipangalan sa kanila. Pangatlo, yung iyong anak. Okay, yung tatlo na yun, yun ang mga pasok. At ang mga kailangan nilang ipresenta dito pagka mag-a-apply sila ng unit, one valid ID nila, hindi expire. O ulitin ko, hindi expire. Sumunod,
3 buwan na sunod-sunod na remittance. Okay, for example, nagpadala ka ng January, February, March, yung 3 remittance slip na yun ang inyong ipopotocopy o dadalhin ninyo sa dealership. Yun ang inyong ipipresenta. Ngayon, may magsasabi dyan, bank to bank po ang aming pagpapadala sa aming mga mahal sa buhay. Okay, kung ano man pong bangko yan, for example, Land Bank, PNB, etc., pumunta po kayo, utusan nyo po yung mga mahal nyo sa buhay na mag-a-apply ng motor doon sa mga bangko na nasabi at magpahingi po kayo ng SOA, Statement of Account. Doon po kasi natin makikita yung mga buwan-buwan na pumapasok doon sa account kung magkano man. Okay guys, ito naman, OFW na nasa Pilipinas. For example niyan, ako, kung nga nasa Canada ako dati, ngayon nagbakasyon ako dito sa Pilipinas, yon. Ganito guys ang inyong magiging requirements. Una sa lahat, one valid ID mo. Meron ka naman sigurong passport. Yon, pwede mo nang gamitin yon. Sumunod, return ticket. Kung nga rin nagbakasyon ka lang, yung return ticket mo. Ngayon naman, kung nga rin na-end yung contract mo, syempre pagbalik mo doon, may new contract ka, yung new contract mo. Alin man sa dalawa ang iyong ibibigay. Return ticket or new contract. Okay guys, at kailangan mo ng co-maker. Syempre, ang magiging co-maker mo, it's either asawa mo or magulang mo. Kasi pag alis mo dito, kailangan may mapapollow up dito si collector sa area, sa Pilipinas. Hindi ka naman kayang i-follow up, gawa ng nasa malayo, lugar ka na. Yun ang mga kailangan ninyo. Okay guys, doon naman tayo sa mga farmer, mga magsasaka natin, mga kamahal na magsasaka dyan. Ang kailangan nyo pong requirements pagka po kayo kukuha ng hulugang motor, una po, one valid ID. Syempre po, uulitin ko po ulit, hindi po expired. Basta one valid ID. May magtatanong dyan, magpapasa ng national ID. Guys, hindi pwede ng national ID alone. Kailangan meron yung secondary ID. Kasi yung ating national ID, kung mapapansin niyo wala siyang signature. Yun kasi ang tinitingnan nating basihan kung talagang siya ba yung tao. So, pagka, for example, nagpasa ka ng national ID, dapat meron tong kalakip kahit barangay ID man lang. May siyang kasamang merong signature. Okay guys, yan ang requirements. Sumunod, isang valid ID ng asawa mo. Kung ikaw ay may asawa ha, kung wala naman, huwag mo nalang pansinin ang sinasabi kong asawa. At ang pinakahuli, barsi. Ito ay nakukuha sa barangay hall kung saan nasasakop ang iyong sakahan. Ang halaga nito ay 75 pesos. Ngayon, kung ayaw mong kumuha ng barsi, pwede kang kumuha ng titulo na nasa baol. Yun ang i-print mo, basta nakapangalan sa'yo. Okay guys, dumako naman tayo sa mga TODA driver, tricycle driver, at kung ano-ano pang mga driver. Ang kailangan natin dito, syempre, one valid ID. Huwag na tayong lumayo. Ang ipresenta nyo pong valid ID is driver's license, kasi lagi po tayong nasa kalye. Yan po ang pinakamabisang gamitin natin yun, valid ID. Sumunod po, ORCR ng motor. Dapat po ito ay hindi expired. At sumunod po, prangkisa. Ito po ay nakukuha sa franchising office. Yan, syempre, may magtatanong dyan ng mga tricycle driver, tricycle operator. Paano po pagka hindi po sa amin nakapangalan ang motorsiklo? Yan, ganito po yan. Yun pa din pong ipapasa nyo, yung one valid ID ninyo, yung driver's license, yung ORCR ng motor at yung prangkisa. Magdadagdag lamang po kayo ng deed of sale. Yung dating may-ari, papunta po sa inyo na nagpapatunay na nabili na po ninyong motor. Take note po, notaryado po ang kailangan natin. Pagka hindi po siya na-notarize, hindi po yun pwede. Dapat po na-notaryo para doon po tayo sa legal. Okay guys? Doon naman tayo sa mga mangingisda. Yan. Yung mga nasa dagat, yung mga nangingisda dyan. Siyempre, nangisda. Ano bang iisdain? Okay. Ang kailangan nilang requirements, for example, may sarili silang bangka. Ang kailangan nun yung papeles ng bangka. Ngayon, kung wari, wala tayong papeles ng bangka, ang kailangan natin, sertifikasyon galing sa barangay na tayo yung mangingisda. At sumunod, one valid ID, syempre, hindi expire. At ngayon, kung may asawa ka, valid ID ng iyong asawa, hindi din dapat expire. Okay? Nagkakalinawan ba tayo dun, guys? Doon sa mga hindi nakaka-gets ng konti dyan, pwede nyo comment sa baba para babalikan ko kayo at kakausapin ko kayo sa comment section kasi hindi ko kayo mababalikan sa video, okay? Doon naman sa mga nabibilisan, pwede nyo namang i-screenshot ang ating mga napapag-usapan. Nililista ko naman dyan sa gilid lahat ng mga requirements. Okay, ang aking pong pinagkakitaan ay remittance slip. Yung pinapadalahan po ako ng aking mahal sa buhay na nasa ibang bansa. Ang unang tanong po dyan, sino po ang nagpapadala sa'yo? Ang mga pasok po kasi na nagpapadala sa'yo na pwede natin gamitin as remittance ay magulang mo, asawa mo,
o kapatid mo na walang asawa. Wala ka ring asawa ha. Pag may asawa ka, hindi na po pwede yun. Kasi ang mangyayari doon, hindi na yun magiging stable. Kumbaga kasi may asawa ka na eh. Dapat may sarili ka na income nun. Pasok yun, for example, ikaw ay wala pang asawa at yung kapatid mo o ate mo ay wala pa ring asawa. Meaning to say, talagang ikaw ang bubuhayin nun. Wala siyang ibang susuportahan. Okay, yan ang mga pasok. Ang kailangan mong requirements na isumite, one valid ID mo na hindi expire. Okay. Yung remittance slip na 3 buwan, for example, January, February, March, 3 sunod-sunod. Ngayon kung wala yon, bank to bank transfer ang pagpapadala sa iyo ng asawa mo, ng magulang mo, o ng kapatid mo, SOA, hingi ka sa bangko ng statement of account, doon kasi hindi may kakaila kung anong halaga ba ang mapapasok sa iyo buwan-buwan. Okay guys? Ayun guys, sana ay nakatulong sa inyo ang maiksing video ko na to, na nagkaroon kayo ng kaliwanagan sa inyong mga pag-iisip kung ano bang requirements na kailangan nyong isumite, kung ano bang requirements na mga kailangan nyong i-ready pagka kayo ay kukuha ng hulugang motor. Take note guys, yan lang ang requirements natin. Wala na tayong proof of billing, wala na tayong sedula, at wala na tayong co-maker sa karamihan ng ating mga requirements. Pinadali at pinabilis. One day process, basta masipag ang dealer branch na inyong nakausap, maitatagos natin yan. Okay guys, dun sa mga marireject, huwag kayong sasamang loob. Maraming ibang dealer na handang magbigay ng motorsiklo sa inyo. Alright, okay guys, hanggang dito na lang ang ating video at magkita ulit tayo bukas sa ganito oras. At talaga namang maraming salamat sa inyong lahat. Doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, baka naman. Okay guys, shoutout natin nga pala yung mga tropa natin, ng mga solid Kasiron TV yan. Alright guys, shoutout nga pala natin si Sir Emiliano Gubat ng KSA Benguet. Yan sir, shoutout sa'yo at mag-iingat ka po palagi. Okay guys. At kay Sir Nmax, yan lang ang pangalan na nakuha ko sa kanya sa tuwing magpapa-shoutout siya, kay Sir Nmax. Yan. Shoutout sa'yo sir at ingat ka palagi. At dito kay Sir Cian Mark Hernandez, solid supporter natin to. Sir, shoutout sa'yo at mag-iingat ka dyan. Taga Bulacan yan si sir. At dito kay Sir Dongski, shoutout sa'yo Sir Dongski, mag-iingat ka po palagi. At dito kay Sir Nelson Balyaran, yan Sir Nelson Balyaran, shoutout po sa'yo at mag-iingat ka po palagi. At dito kay Sir Winker Moto, shoutout sa'yo Sir Winker Moto, mag-iingat kayo palagi at palagi po kayong magpapakasaya. Okay guys, hanggang dito na lang ang video natin. Sana'y nakatulong ako sa inyo at sana'y makatulong kayo sa akin. Alright, hanggang dito na lang guys. Ingat kayo palagi at palagi kayong magpapakabait. Okay, hanggang dito na lang. Shoes!